Mga kababayan, naku! Ito yung sagutan sa Senado sa pagitan ni Senator Rodolfo Marcoleta at ng dating Senate President si Tito Soto. Grabe to, dito natin makikita kung paano sa harap ng lahat ginamit ni Marcoleta ang mismong libro ng batas para ipahiya at patahimikin si Tito Soto. Hindi ito basta chismis lang mga kabayan. Dito pure facts at talino sa batas ang labanan. At sa round na to, malinaw kung sino ang nagwagi. Kaya kung ready na kayo, simulan na natin tong breakdown. Tara! We're not questioning the prerogative of the presiding officer, but we can question the Senate President on issues that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Oh, ayan na. Simula pa lang mag-aalang si Senator Marcoleta. Sabi niya, hindi niya kine-question ang karapatan ni Tito Soto bilang pinuno ng Senado. Pero, eto yung pero may mga lehitimong tanong daw siya. Dito pa lang, alam mo nang may pasabog na darating. On September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Ayan, malinaw. In quote mismo ni Marcoleta yung sinabi ni Tito Soto sa isang interview. Ang punto ni Tito Soto, hindi raw kailangang maging abogado para maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi kahit daw abogado ka, kung hindi ka naman daw magaling mag-imbestiga, wala ring kwenta, useless daw. Ang dating niyan, parang patamake Marcoleta na isang abogado kasi siya yung chairman noon. Parang sinasabi ni Soto, ano ngayon kung abogado ka? Outs, di ba? Personal yun. Ngayon, abangan nyo kung paano to babaligtarin ni Marcoleta. Hindi sa aatake ng basta-basta, gagamit siya ng resibo. Panoorin nyo. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination or any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Boom! Yan ang tinatawag na strategic move. Unang-una, nilinaw niya. Sabi ni Marcoleta, teka muna, para malinaw sa lahat, hinding-hindi kami nagsabi na dapat abogado ang chairman. Gets nyo ba yung diskarte? Sinira niya muna yung pundasyon ng argumento ni Soto. Paano ka mananalo sa debate kung yung pinaglalaban mo isang bagay na hindi naman sinabi ng kalaban mo? Galing! Kalmado lang si Marcoleta pero matindi ang tama. Inalis niya agad yung issue. Hindi namin sinabi yan, kaya bakit mo kami pinatamaan dyan? Ngayon, papasok na siya sa counter-attack. Ito na yung aabangan natin. Ngayon po yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga. Hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Oh, ayan na. Dahan-dahan niyang nilalatag. Sabi niya, hindi ko alam kung sino yung tinutukoy mong abogado na hindi magaling mag-imbestiga. Tapos binalikan niya si Soto. Pero narinig ko sa interview mo, sabi mo marami raw hindi masaya sa takbo ng investigasyon ko. Dito, ipinapakita ni Marcoleta na alam niya yung mga sinasabi ni Soto sa media. Hindi siya basta-basta sumusugod. Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para irekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay inaayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness
with his express consent, may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee, where his testimony is needed, when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. Ayan na, pakinggan nyo yan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Binasa niya ang batas. Hindi opinyon, hindi chismis. Mismong Republic Act 6981 o yung Witness Protection Act. Ano raw ang sabi sa Section 4? Pwede daw ipasok ang isang witness sa Witness Protection Program kung may rekomendasyon ang komite. Pero, at ito ang pinakamahalaga, kailangan may approval ng sino? Ng Senate President. Sino ang Senate President nung panahon na yon? Si Tito Soto. Nakita nyo ba kung saan papunta to? Si Marcoleta bilang chairman sumusunod lang sa proseso ng batas. Kailangan niya ng pirma ni Tito Soto. Pero anong ginawa ni Soto? Dito na lalong uminit ang eksena. Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking press con kanina sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981, wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusuli. Nag-uumpisa lang po sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isuli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung ano kung sino at gaano ang isusuli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh. Eto na ang checkmate. Grabe. So, ang dahilan pala ni Soto kaya hindi niya pinirmahan agad dahil may policy daw ang Department of Justice na kailangan munang isauli ng mga witnesses, yung mga diskaya, ng yung pera bago sila protektahan. Pero ano ang sabi ni Marcoleta? Wala sa batas yan. Hinamon niya si Soto. Binasa niya Section 3 at Section 10. Malinaw daw na walang requirement na restitution o pagsauli ng pera para mapasailalim sa Witness Protection Program. So, ang tanong ngayon, sino ang hindi sumusunod sa batas? Sino ang gumagawa ng sariling rule? Si Marcoleta ba na sumusunod sa RA 6981? O si Soto na nakikinig sa isang policy na wala naman palang batas? Oh, di ba? Kitang-kita niya ng mga kabayan. Kami, Mr. President, hindi po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang Senado po, hindi po ito noontime TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant-at-Arms room. I rely on rules. The Bible is full of rules and I believe kung ano itanim, yan ang anihin. So, minority, majority, sigurado tayong masusunod yung rule. Wala pa tayo dun sa state witness Nandun pa lang tayo sa protection of the witness sa mga diskayas. Nagulat po kami kasi nga hindi binalik sa Senado when he was still chairman and Majority Leader, just to be concise, I'll read the rule Sabi dito sa rule sa page 6 of 7, section 6 subparagraph C, a witness cited in contempt may be ordered detained in such a place that may be designated by the committee alone. May word po na alone. Or with the concurrence of the Senate President. And in our discussion, the new chairman admitted that he was not consulted. It was the Senate President. But I myself, I said, siguro pag nasa ganun sitwasyon, kailangan umakto kaagad. I mean, the record, Mr. President, will bear me out, di ba? Na sinabi ko naman, di ba, na ayaw nyo magkaroon ng constitutional crisis, nagsalita yung House, nagsalita yung Senate. Ang problema nga po, hindi naman po simpleng request to ng Speaker of the House Yung mismong witness, siya nasusunod Sinabi niya dun sa House wag nyo na ako ibalik sa Senate, hindi siya binalik.
So yes, initially, the issue was not where. The issue is not where to detain him. The issue is who has authority and ano ang rules natin. Ang rules natin yung committee. Ang committee hindi lang yung chairman. But at the last minute, napag-usapan natin dito at hawak ko po ang ating minutes or yung galing ba to sa journal? Transcript, no? Meron pong TSN po to. Nag-motion ang plenary po mas mataas sa committee. So paano po nangyari na si Assistant DE sa simpleng request niya, hindi naman nag-meeting yung committee. Ako as minority leader, automatic, hindi naman ako nakonsulta. So ang problema namin sa minority is not really where he is detained. Ang problema namin, can we rely on the rules? Because ang tamang procedure doon, kung hindi natin pinagbotohan to sa floor, is that either the chairman decides and we all give our concurrence sa chairman, or he informs us, may letter, anong tingin nyo? Then of course, masusunod naman yung majority, minority naman kami. Pero hindi na naman ganun nangyari. Tapos maririnig namin, mababasa na lang namin sa dyaryo or sa internet or maririnig namin ngayon sa majority leader na yun ang naging desisyon. Hindi pwedeng magdesisyon ang plenary tapos mababaliktad na lang ito. So the issue is not just Bryce. The issue is also the rules of the Senate. Ganun din po I don't know who wants to answer this. Ano ba ang rule natin pagdating sa CCTV? So I put this on record. I will put it on record. Hanga ako kay Senator Lacson mag-imbestiga. And I support him to go all the way. But hindi ba kung meron tayong sinususpetsa dito, you make a request for the CCTV. And then, you have a conclusion. Kasi kung hindi, lahat na lang tayo titingin sa CCTV. Tapos sasabihin natin dito, may nakita akong ganito, pumunta sa media. May nakita ko, pumunta sa ganito. Di ba? So, yes, the government is under attack and that's legitimate. The Gen Zs are rising up. That's legitimate. They should. But we should not attack ourselves. Kung meron guilty sa atin dito, i-expose natin tapos sa Ethics Committee. Huwag natin pigilan ng witness. Kung gusto ituro ni Bryce, kung siyam kami sa minor, ituro niya. Pero sundin natin yung rules, no? So before I let go of the floor, I think Senator Marcoleta on the same topic wants to say some things. But whether he will say it or not, Mr. President, no? I don't know the pleasure of the body sa plenary. At mas marami naman kayo So kung gusto nyo dito sa Senate, de okay. And I think Senator Estrada also found out that both in the PNP custodial and in the Pasay City, walang taga-usaha. Tama ba yun? Sa custodial, hindi totoo na it was under the custody of USAA kasi walang taga-USAA ang nandun. So we do not know what transpired during that time. Kasi pagka under contempt, hindi punishment yun Binibigyan mo ng oras yung witness pag isip-isipan kung magsasabi ng totoo hindi. But if we allow people to come in and talk to him, hindi mo na alam kung sino nag-guide sa witness na yon. Ang pwede lang yung abogado niya, maybe his family, di ba? So I think this is legitimate without pointing fingers to anyone. I don't know what the Discayas will say. I don't know what Bryce Hernandez will say. Let them say everything they want to say. As Senator Ping naman said, may resibo. Pero katulad kay Joel Villanueva, peke yung resibo, ghost yung resibo Hindi pala screenshot yun Pinicturan pala ang cellphone. Ang screenshot, cellphone, sinave mo yung screen. Eto, cellphone, kinunan. O sabihin mo na, sige, let's not on technicalities. Tapos tignan mo yung laman. Yung laman, member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. At tapos na. Kay Senator Jinggoy, naka-Amerikana. Minsan lang nga lang mag-Amerikana yung tao nung birthday niya. Pero ang picture sinabi, birthday niya, hindi naman. So, yes, may resibo. Pero may peking resibo But we will address that at the right forum, Mr. President. But, again, we have to follow the rules. Sabi ng Supreme Court sa case ni Vice President Sara, sa tamang paraan, sa tamang panahon. When we opened the session, is when Senator Bato de la Rosa asked as to whether or not plenary action can be superseded, Mr. President, by any action of the committee or even the
Senate President. Mr. President, let me put on record my disagreement, Mr. President, with the decision that was made when Senator Jinggoy Estrada made a motion here in this August chamber, which was carried upon by the members of the Senate. So it was no longer just Senator Jinggoy or the members of the minority. It is the entire Senate who made that decision. And we wanted to put on record, Mr. President, why we supported that motion of Senator Jinggoy Estrada. Mr. President, last Tuesday, when this guy, the Assistant District Engineer from DPWH, mentioned the name of this representation and that of Senator Jinggoy, he immediately stated that he is scared of the Senate. He is scared of the Senate because he mentioned two senators. And during that time, Mr. President, Senator Tito Sotto is already the Senate President. And then afterwards, a lot of congresspersons would say that he is safer in the House of Representatives. And then the lawyers of this fellow would mention na ngayon, all of a sudden, safe na siya dito sa Senado. It puts a bad taste in the mouth, Mr. President, na para po bang may mangyayari sa kanya pag nandito siya sa Senado. And that's why, again, when Senator Jinggoy made that motion, we all supported him. And not just the members of the minority, but the entire members of the Senate. And so, Mr. President, even if the majority right now, including some members of the minority, would support the idea of bringing him here in the Senate premises, Senate custody, I will have no objection, Mr. President. But as a former majority leader, I tried to look at the rules, Mr. President. I have not seen a single line in the Senate rules that says the plenary action ay po pwede pong masupersede ng anumang suggestion ng committee o ng mga abogado po natin sa Senado. But again, Mr. President, let me put on record, I will submit with the wisdom of the majority. If that is the desire of the majority, na ibalik po siya dito, yes, I have no problems with that, Mr. President. It's just that I appeal to my colleagues here. Dear colleagues, kung kayo ho dito ang isa sa mga pinangalanan, kahit wala hong ebidensya, kung kayo po dito ang gunawan ng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi screenshot picture ng isang telepono. Kayo ho yung gawan ng ganun. Kayo ho yung gawan na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko ho alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Tapos, kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. Doon ako sa PNP custodial. Doon ako sa Senado ngayon, nagbago na isip ko, and then susunod doon tayo. Mahirap hulunukin yun, Mr. President. Dear colleagues, sana hindi nyo maranasan itong ginawa sa amin. Lahat ng katotohanan pumupunta sa atin. Yung sinasabing CA member ako, 2023 of October, 2024 po ako naging CA. Ang dami nyo rito, kalahati po dito CA nun. 2023, sabi, kino-confirm si Secretary Bunuan. 2022, confirmed si Secretary Bunuan. Paulit-ulit po ako dito, wala akong flood control, walang maiturong flood control. And yet, ito, paniniwalaan. Nasa news, nasa lahat po. Dito sa atin, binanggit yung mga kongresista, pero wala, parang falling to deaf ears, Mr. President. Again, Mr. President, hindi ko kailangan na may sumuporta sa akin dito sa Senado. Kahit isa po dito sa Senado, I appreciate yung mga naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala, it's not my problem. Ang alam ko lang, Mr. President, mahirap na ikaw paparatangan tapos sa mismong sarili mong bahay, hindi ka maproteksyonan. Sa mismong sarili mong bahay, pinagdududahan ka o hindi ka man lang mapakinggan, Mr. President. At parang ang nagiging dating ngayon, kung ano ang gusto ni Bryce, nitong Assistant District Engineer,
siya po yung masusunod. So yun lang ho, Mr. President. Akin po, kung ibabalik po siya dito, let the plenary decide and let's continue to abide by our rules. Marami pong salamat, Ginoong Pangulo. Senator Jingo Estrada, Mr. President, would like to be recognized. Senator Jingo Estrada is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, this morning I received a report that Mr. Bryce Hernandez was transferred here from the Pasay City Jail, and it came to it's a big surprise to this representation, since we approved that Bryce Hernandez be committed to the Pasay City Jail. We approved it in plenary. Mr. President, last Tuesday, when he appeared before the TRICOM at the House Committee, at the House of Representatives, the opening statement, if my memory serves me right, of Mr. Bryce Hernandez is that, pwede ba dito na lang ako makulong? Ayoko pong bumalik sa Senado dahil merong mga senador na involved dito sa flood control. And much to my surprise, he mentioned this representation together with Senator Joel Villanueva. After his testimony full of lies, according to the Senate President, he talked with the Speaker of the House, and they reached an agreement that he be committed at the PNP Custodial Center. But when I discovered that when he was at the PNP Custodial Center, not one OSA member was guarding him there. Ni isa sa mga OSA na dapat meron tayong physical custody of that person. Wala nang pakialam ang pulis dyan eh. Tayo na ang may physical custody. Pero nasaan? Nasaan ang nagagwardya sa kanya doon? Eh kung biglang tumakas yun, biglang pinatakas ng pulis yun, paano na? So after that, nagdesisyon po tayo here, plenary, that we commit him at the Pasay City Jail. And everybody approved of it. When I made my motion, sinigundahan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri, and no one objected. At ang sabi dito, I got hold of this letter from the lawyer of Mr. Bryce Hernandez. Third to the last paragraph. We appeal for this because today there is renewed faith. Ito, September 15, today. Under your leadership, Senate President Soto, and with Chairman Lacson's stewardship of the Blue Ribbon Committee, there is assurance that the Senate will stand not only as a body of discipline, but as an exemplar of fairness. Mr. President, noong Tuesday, sabi ni Bryce Hernandez, ayaw niya rito. Kayo na po ang Senate President noon. Bakit ngayon sasabihin itong abogado niya, there is renewed faith? Bakit nung sinabi ni Bryce Hernandez, Senate President po kayo, wala ba siyang faith sa inyo noon nung nagsalita siya? Noong Tuesday, na ayaw niya bumalik dito sa Senado? Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod ko ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Gusto niya malipat sa ano? Ayaw niya rito. Nilipat niyo sa custodial. Nung nilipat natin sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives?
Bakit nung hearing ang Blue Ribbon Committee po, noong si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa korupsyon. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Strike out from the record. I'm sorry. The phrase is stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos niyan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Why should I do such a thing, Mr. President? Why? I will never do such thing, Mr. President. Porket ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porket ba matapang ako magtanong? Ako na kaagad ang target nila? Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here in the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po kami apektado na. Even the Senate as an institution is also affected by the testimony of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung mga yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador hindi imbestigahan? Ako, I'm open to any investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. I don't know with Senator Joel. Maybe will also conform with my idea. So, Mr. President, wag naman ganun. Bakit panay senador lang ang gusto nilang ipako sa krus? Bakit yung mga ibang mga politiko? Dahil porket masikat kami? Hindi naman yata tama yun. Pare-pareho lang tayo nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayo naninilbihan dito.